tayong ginagawa, mga kaibigan. Kailangan mo lamang dito tanggapin ang hari, no? Ang sinugo ng Ama na maging hari sa kaharian na ito. Ito si Yeshua, no? Si Jesus Christ. Kapag tinanggap mo siya, okay, at nagkakaroon ka, binigyan ka na ngayon ng authority na tawagin na anak ng Diyos, it means na belong ka ngayon sa citizen ng Kingdom of God here on earth. Okay? So yun po yun. Kailangan na tanggapin. Without accepting Yeshua as your Savior na pinadala ng Ama upang ang tao ay mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay na panood niyo ang video namin. Okay, it comes to understanding citizenship in the kingdom of heaven. We talk about the power and privileges of every citizen. Now we will talk about how to become a kingdom of citizen. How to become a citizen in the kingdom or becoming a kingdom citizen. Okay, so sabi dito partner, all nations, no, lahat ng bansa, including kingdoms, ay mayroon pong mga tinatawag na citizen. Yes. At lahat ng bansa na nangailangan na immigration status kung hindi ka taga ron. Okay? Yan po yung immigration. Pag hindi ka doon pinanganak, hindi ka dyan nakatira, kailangan mo na immigration status. Okay? Kaya nga po maraming mga Pilipino at pasayos ngayon ay nagtiinti para nag-hope sila pagtinti tago ng tago para maasa sila makakuha sila ng green card na tinatawag, that is the citizenship. Okay? So the kingdom of God is no different. Every kingdom citizen today is naturalized citizen. Bakit tayo naging naturalized citizen of heaven? Because we are part of the kingdom of darkness before, nung hindi pa tayo tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Okay? And we immigrated from a foreign country. Foreign country na tawag ito, partner, itong pinanggalingan natin yung kingdom of darkness na kung saan yung pangulo doon ay si Satanas, no? Yun nga, partner, totoo yan bago natin ipagpapatuloy ng napakagandang pag-usapan yan. Kasi siguro masyado lang tayo yung nandoon tayo sa isang colony, sa colony ng darkness, dahil nung magkasala ng unang tao, nawala sa atin yung kaharian. Yeah. So, patuloy, partner. Okay. So, Professor, sabi dito, no, na we immigrated from a foreign country, a dominion of darkness. Itong domain na ito, itong domain of darkness, na sinasabi sa Colossians chapter 1, verse 13, nasabi dito, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, where we as a race, Adamic race, no, because we came from Him, had been exiled ever since Adam's rebellion in the Garden of Eden. So ito po yung nangyari, kaya nawala to. Kumbaga nawala tayo doon sa kaharian na yon because of our sabi pa ninuno, no, mga ninuno natin. So yun po yung nangyari. So at that time, humanity lost citizenship in heaven. Wow. Nawala. Bakit? Kasi nawala yung citizenship mo kasi nakipag-allegiance ka sa ibang kingdom. Ito yung kingdom of darkness na yung Lord doon ay si Satan. No? Ito yung kaya tayo ay nawalan ng isang citizenship. No? Nawala tayo doon sa kingdom of heaven. Klarado talaga ang scripture, partner, na hindi tayo nawala ng reliyon talaga. Oo naman, kasi noong una, hindi naman pumunta ang Panginoong Yesus nga dito para magtayo ng reliyon. In fact, ang sabi nga niya, wala siyang sinira eh. Diba? Hindi siya pumunta dito para magtayo ng reliyon. Hindi sinugo. Hindi sinugo ng Ama para magtayo. Para hindi siya sinugong gano'n. Kundi pumunta siya, sinugo siya upang ang mga tao ay ibalik. Pag sinabing ibalik, doon mo yung totoo mong source, yung totoo mong
doon ka belong sa kingdom na yon. Yun yung totoo. Kaya ibabalik ka lang doon because kinuha ka nga ng kingdom of darkness because of sin. Nagkaroon ng dominion kasi ang sin sa tao. No, at that time, humanity lost citizenship in heaven. So we lost our citizenship because we lost our kingdom, and we lost our property, our territory. No, we must not forget that without territory, there's no kingdom, and without a kingdom, there can be no kingdom citizenship. Kaya kailangan na nating magpalit ng allegiance, partner. Kaya yun ang dapat maunawaan na kapag kung ang dala ni John the Baptist na patungkol sa kaharian ng Diyos, kanilang mga dapat nating maintindihan na dumating na nga ang kaharian ng Diyos na ito, no? So si Christ hindi niya sasabihin in the fullness of time, sabi pa nga partner, no? In the fullness of time, the time has come, sabi pa sa NIV. So dumating na ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos na ito, ang tinutukoy po dito, hindi muna yung literal, kundi ang dumating yung spiritual. The spiritual, kasi ang nature ng kingdom naman talaga ay spiritual. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, doon na natin makikita yung literal sa kanyang pagbabalik sa panahon ng tinatawag nating second coming. Yeah. Ito kasi pag sinabi kasi nating how to become a kingdom of heaven, kingdom of heaven, no? A kingdom citizen, no? Kingdom of God, ay mayroon tayong ginagawa, mga kaibigan. Kailangan mo lamang dito tanggapin ang hari, no? Ang sinugo ng Ama na maging hari sa kaharian na ito. Ito ay si Yeshua, no? Si Jesus Christ. Kapag tinanggap mo siya, okay, at nagkakaroon ka, binigyan ka na ngayon ng authority na tawagin na anak ng Diyos, it means na belong ka ngayon sa citizen ng kingdom of God here on earth. Okay? So yun po yun. Kailangan na tanggapin. Without accepting Yeshua as your Savior na pinadala ng Ama upang ang tao ay maalis doon sa kingdom of darkness at makapunta sa kingdom of light, kailangan mo tanggapin itong sinugo ng Ama na ating Panginoong Yeshua. No, kasi sabi nga doon sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Ang Ama talaga ang nagmahal. Ang Ama ang tunay na Diyos ang nagmahal at binigay niya nga ito si Yeshua upang maging daan para makapasok ka doon sa kaharian ng langit. So, para maliwanag po mga kapatid, kunting kaliwanagan lang po. Ang tanong ngayon, paano ako ipapanganak? Kasi si Nicodemus, nung sabihin sa kanya, except a man be born of the water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sabi ni Christ. Ngayon, sabi ni Nicodemus, ibig mong sabihin, babalik pa ako sa tiyan ng aking ina upang ipanganak muli. So siguro maraming katulad ko noon, partner. Binabasa ko ito hindi lang siguro 1,000 times. Sa totoo lang, no? Hindi lang siguro 1,000 times. Isipin mo naman kung tayo ay naging Kristiyano nung high school, tapos hanggang sa dumating na tayo for 20 years, binabasa natin, hindi natin maintindihan. So hindi lang siguro 1,000 times mo pabalik-balik mong nababasa yan, o minsan narinig mo sa iba. Marami akong mga preacher na katulad natin na nangangaral dito, pero hindi nagkaroon ng maayos at klaradong paliwanag. Kung paano nga ba ipapanganak ang isang tao sa kaharian ng Diyos. Kasi sa earth, paano tayo nagiging Filipino citizens? Dahil tayo ipinanganak sa Pilipinas. Ganun lang kasimple ang kahulugan nun. Ngayon, paano ka naman ipapanganak sa isang magiging citizen ng isang kaharian kung hindi ka ipapanganak? Kaya mapapansin natin, ito lamang ay ang literal ay kapag naintindihan natin, ganun din sa spiritual. So kailangan din ang isang tao ipapanganak sa kaharian ng Diyos upang siya ay magiging citizen ng kaharian ng Diyos. So, ang tanong ngayon, dahil noon hindi nga ito napapaliwanag ng maayos kasi ang paliwanag nito, basta maging membro ka lang ng born again group or born again fellowship,
Born again ka na. Walang klaradong paliwanag. At yan ang nais ko pong klaruhin. Kung paano po ipapanganak ang isang tao sa tubig at espiritu. Kasi may dalawang elemento na binanggit si Christ. Na kailangan ipanganak sa tubig at sa espiritu. Kung ang dalawang ito ay hindi, itong proseso na ito, ay hindi po dumaan ang isang tao, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi sinabi niya eh. So, alalahanin po natin na ang ating pinag-usapan ay mga espiritual na bagay. Kasi sabi ni Christ sa verse 6, sabi niya, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. Klinaro niya na mayroong physical na kapanganakan, flesh, kapanganakan ng ang definition ng flesh gives birth to flesh, ito yung tinatawag natural birth or physical birth, ito yung tinatawag biological event. It involves the transition of a human being from the womb into the physical world. Ito yung dumaan talaga sa kapanganakan, no? It marks the beginning of a human life characterized by a body, senses, and physical growth. So, yun po ang natural na nakikita natin na ginagawa ng mga doktor. Yeah. No? Na siyam na buwan dinadala ng isang ina ang isang bata doon sa kanyang sinapupunan dahil siya ay nasa Pilipinas nung ipanganak, narehistro ang pangalan doon sa dati anong tawag nito, National Statistic Office, ngayon PSA. PSA na, di ba? Ngayon, sa ating panahon, PSA na. So, kaya siya tinawag, ang batang itong pinanganak na Pilipino, kasi narehistro yung pangalan niya. Ipinanganak siya sa Pilipinas. Siyempre, kung sa Amerika siya ipinanganak, magiging American citizen. So, ganun din po sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, ang pagkakaiba, hindi literal. Kaya nga, pinaliwanag ng John chapter 1, verse 12, na to those who receive Him, to those who to believe in His name, He gives the right to become the children of God. Children not of natural descent or husband will, but born of God. Pag sinabing born of God means they are born by the power, sa kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya, alalahanin natin mga kapatid na kailangan din tayo para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos o sa paghahari ng Diyos, kailangan po natin na tayo ipanganak sa kanyang kaharian. Kaya sabi ni Peter, mayroon sinabi si Peter po, na nais kong i-share dito sa Peter, 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi niya, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. So, yung palang ipinapangaral ni John the Baptist na sabi niya, repent, magsisi kayo sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Magpabautismo kayo. So, itong born in the water, ito po, partner, ay nagsisimbolo ng baptism. Dahil doon sa, siyempre, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo muna mag-surrender. At ang tawag dito siguro sa religious term is repentance. Pero sa Israel hindi naman hindi ito ang salitang repentance ay hindi patungkol sa religious meaning. Ito ay teshuvah. No? Teshuvah metaneo sa Greek, nang ibig sabihin to turn around, to surrender. I-surrender mo yung buhay mo sa isang Lord. Kasi from another king to the other king. Yung hari mo dati, siyempre ang sanlibutan, ang God of this world, ang siya yung king mo, siya yung sinusunod mo. Pag sinabi sa yung magnakaw ka. So dito, kailangan sabi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is near, and be baptized. Yeah. Magpabautismo kayo. So, lahat ng tao sa kapanahon ni John na lumapit sa kanya, binautismohan niya. Preparation to enter the kingdom of heaven. At malala mo, partner, nung si Jesus Christ mag-start ng kanyang public ministry, lagi niya sinasabi na the kingdom of heaven ay dumating na. Yes. No? The kingdom of heaven has had arrived.
So, the only message he preach, no? Ito yung lagi niya sinasabi. At makita mo, sa bawat preaching ng Panginoong Jesus, ay lagi niya po sinasabi, lagi niya binababanggit ito, Kingdom of God or Kingdom of Heaven. Okay, the only message he preached, through his message, through his message, God had brought back to earth the kingdom we lost. Wow. At Amen. then, we enter the kingdom of heaven through the process that Yeshua called born again. Ito yung sinasabi mo kanina, partner, na Yes, yes. yung kanyang conversation with Nicodemus in John chapter 3, verse 1 to 12. At doon nga napag-usapan itong new birth, itong new birth na ito. Yung sinasapag new birth, ibig sabihin, a process by which becoming a kingdom citizen, called naturalization. Ito yung sinasabi natin kanina pa. When we become citizen of the kingdom, it means that we voluntarily align ourselves with a new government, okay, and a new country, embracing its language, its ideals, and its values. Kaya nga po, yung binanggit mo kanina, ito yung two kinds of birth. Ito yung physical and spiritual. So, unang-una, ang tao ay papanganak physically. Kaya meron tayong physical birth. And then, nung tayo ay makaunawa at tumanggap at makilala sa Panginoong Diyos, Magsisi. nagsisi sa ating kasalanan, iniwan natin yung ating dating buhay o kingdom nating pinagmulan, nagkaroon tayo ng spiritual birth. Ito na yung sinasabi mo ngayon, partner. So kaya yung new birth, ito yung bagong kapanganakan. Dahil tayo ay nagsisi. Pagkatapos nating magsisi, nagdesisyon na talikuran natin ang mga kasalanan, lumapit tayo ngayon kay Juan. Kung halimbawa, nandiyan si Juan. Nangalan si Juan ngayon. Halimbawa lang sabi ni Juan, kung tayo na sa kanyang panahon, repent, for the kingdom of God has arrived. Ngayon, sa panahon yon, ang buong Israel talaga ay nag-aantay sa restoration ng Davidic Kingdom. Kahit sinong historian, ganun talaga ang sitting. Ganun talaga ang sitting doon. Ngayon, kung si Juan, halimbawa, ako nakikinig at inaantay nila ang mensahero na magsasabi ngayon, for more than, hindi lang 400 years, sabi nga 400 years hindi lang, more than 500 years talaga kung magkaroon tayo ng counting sa tinatawag na silent years na walang sinugo ang Diyos. Mula sa Babylon, nung 70 years of captivity, wala talagang nagsalita simula noon. Kaya nang dumating si John, sa kapanahon na ni John, ang mensahe niya, isa lang, repent, for the kingdom of God is near. Malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid. So, ngayon, kung ako, halimbawa, si John, ngayon, dahil nag-aantay, siyempre, lalapit ako, magsisi ako at mapabautismo. Magkakaroon ako ng desisyon na talikuran ko yung pagkakasala, yung isang buhay na makasalanan. Dahil alam ng Israel na sila ay nasa kasalanan. So, kailangan nilang magsisi upang makapasok sila sa gobyerno ng Diyos. Kasi pag sinabing kingdom of God, ang ibig sabihin nun, sa literal na kahulugan, the government of the King of Heaven. Gobyerno po yun. Kaya, ang pagsisisi, para mapatunayan mong ikaw ay nagdesisyon na magsisi, kailangan kang magpabautismo. Bakit po napakahalaga ng baptism? Kasi po ang baptism ay nagkakahulugan po ng new birth. Amen. Bagong kapanganakan. Ayaw nyo lang kasi, akala kasi ng iba na ang baptism lang ay natural. Ito, partner, ngayon ang hindi maganda. Kapag nababasa natin doon sa social media, ang mga Kristiyano, sabi nila hindi na daw kailangan ang baptism. Matindi. Okay. Kung walang baptism, hindi ka nagsisi. Kasi si John the Baptist, yun ang itinuturo niya, magsisi. Kasi yun ang iyong first step. To become a citizen. Yes, unang hakbang upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos o pagharian ng Diyos. Paano ka makakapasok? Hindi ka naman nagsisi. Hindi ka nag-surrender. Ngayon, para mapatunayan, muna ikaw nagsisi, kailangan mag-undergo ka sa baptism. So, itong baptism, hindi ito natural.
mayroon itong malalim na kahulugan. Figurative, no? Dahil ang Diyos ay nagsalita by parable. Ang Israel nga nung sila'y dumaan partner doon sa nung dumaan sila sa dagat, Red Sea, sila nga ang nabautismo lahat. Kung ating babasahin ng Biblia. Amen. At kapag ang tao ay nagrepent tapos na nakapasok na sa kaharian na yon, naging citizen na siya ng kaharian na yon, so kailangan niyang sumunod sa constitution ng kingdom. Yes. Ito na yon. Yung constitution ng kingdom, ito ngayon yung dapat mong sundin upang malagaan ang iyong mga ginawang repentance. Yes. Kasi nag-repent ka, ibig sabihin, pag repent, hindi ka na bumabalik doon. Nagsisi ka na. Oo, nagsisi ka, hindi ka na dapat bumalik doon sa dati mong ginagawa. Kaya itong constitution ng kingdom, ito yung tutulong sa iyo para ma-preserve mo yung ikaw na bagong nilalang. Yes. Okay? Ito yung ma-preservation. Kaya hindi pwede na sa isang kingdom, wala yung constitution ng mga laws and decrees na status ng hari na nandun. Amen? Kaya nga dito, kung ating babasahin partner, Ephesians chapter 2 verse 19, sabi dito, consequently, you are longer foreigners and aliens, but you are not longer, okay? Consequently, you are not longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. So ito na ngayon, hindi ka na ngayon foreigner. Ito yung kagandahan, di ba? Dati, foreigner ka nung hindi ka pa nakapasok sa kaharian na ito. Ngayon, nung nakapasok ka na, through repentance, diba? Sabi nga, tinitanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, and then nagrepent ka, binagong buhay mo, okay, at ikaw ngayon ay hindi ka na foreigners, hindi ka na stranger or alien, no? But fellow citizens with God's people and members of God's household. Yun na, pakapasok ka na doon. Kaya sabi nga ng Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. So ito nga minsan na para bang very ironic naman masyado kung sabihin ko I'm under the citizen of heaven pero nandito naman ako sa earth. Di ba? Ganyan. Kasi dapat naintindihan nga kanina, we are in the physical world. Mayroon tayong tinawag kanina na physical birth and spiritual birth. Yes. Since we are here in this world, duman tayo sa physical birth na kung saan ay nandito tayo hanggang sa huling hininga natin. But at the same time, you are also under the citizenship of heaven because tinanggap mo ang Diyos, okay, ang hari ng kaharian na yon. Okay? Kaya nga partner, sabi dito, when we are being born in the water and the Spirit, our citizenship begins immediately. Yeah. Begin. We are the citizens of the kingdom right now. In that very moment, instantly, kapag tayo ipanganak sa tubig at sa espiritu, no? Nagsisimula kaagad ang ating citizenship. Yeah. Kaya hindi yun totoo, kasi mayroon tayong narinig noon na hindi klarado, magiging citizen lang daw ang isang tao, lalo na sa religion, ng kaharian ng langit kapag siya ay mamatay. Pag mamatay na siya, siyempre, bubuhayin siya muli. Doon na siya magiging citizen ng langit. No, ang citizenship po ay ngayon. Habang nandito tayo, mayroon ng assurance. Dahil tayo na nga ay pinanganak. Ang ipinanganak sa espiritu, sa tubig at espiritu, sa espiritu ay kapangyarihan ng Diyos po yan. Trabaho na ng Diyos yan. Hindi na po yan trabaho ng sino man. Ang trabaho lang namin, ipangaral namin ang mga tao, magsisi sa kanilang kasalanan, at kung magdesisyon, sila ay magpabautismo, sabihin, Pastor, magpabautismo ko po kami. Bakit? Tatanungin ka ngayon ng ako, tinatanong ko, bakit gusto mong magpabautismo? Kasi nagdesisyon na po ako na talikuran ang luma kong buhay. Kaya bautismuhan niyo po ako. Sabi ko, kahit anong oras, kahit gabi, pupunta talaga kami doon sa tubig dahil kapag ikaw ay immersed, hindi po, mayroon po kasing maling interpretation partner ng baptism. Dito, ang kaisipan ng mga tao na ang baptism ay yung pagwisik ng tubig. Sa Greek po, ang kahulugan ng ranjitsu. No? Wala, hindi po yan mababasa sa New Testament, ang salitang ranjitsu. Sprinkling. Ang mababasa po natin sa New Testament is baptizo. No? Pag sinabing baptizo in Greek means to immerse. Ikaw ay ilubog. No? Ang kahulugan po nito, although na makikita natin nilulubog sa tubig, pero mayroon po itong spiritual na kahulugan, hindi po ito paglilinis ng kasalanan. Ang kahulugan po ng baptism is kapag ikaw ay nagpabautismo, you acknowledge na kasama kang namatay. Yeah. Kay Kristo. Correct. At muling nabuhay. Kaya nga, ikaw ay ipinanganak.
nagkaroon ka ng bagong kapanganakan. Kaya ikaw ay naging citizen ng Kingdom of Heaven. Ikaw ay lumaya mula sa kamatayan. Kasi Yes. alam natin na ang tao ay patay dahil sa kasalanan. Ngayon, nung ikaw mabautismo, nagkaroon ka ng bagong buhay. Amen. So yun po ang kahulugan. So trabaho po ng Diyos ang buhayin kang muli, yung kapanganakang muli. Iyan po ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho lamang po namin mga pastor ay mangaral ng salita ng Diyos. Kaya klinaro, nung binasa ni partner kanina, yung tinatawag na the kingdom constitution is explicit. Klinaro ng Biblia na ang sino man na ipanganak sa tubig at espiritu ay mamamayan na nga ng kaharian ng Diyos. No? Bagamat siguro ibababa natin mamaya. Yes, natin. amen. So sumasarap yung ating pag-uusap, partner. Kaya mga kaibigan, mga taga-subaybay, stay tuned sa aming pong ibabahagi na naman ngayon sa susunod naming video na kung saan ay ano ba yung pagkakaiba ng dual citizenship at saka invisible citizenship. Kaya kami ngayon ay sisigaw, the gospel of the kingdom.